Kumusta mga brad? Ngayong December nga po, karamihan sa mga tao, marami talagang pera. May 13-month pay na, may bonus pa. Sana all na lang talaga. Syempre dahil marami na nga silang pera, pwede na silang bumili ng motor. Kaso may mga tao pa rin talaga na yung motor na gusto nila, wala pa sa Pilipinas, nasa ibang bansa pa. At ngayon nga pong magtatapos na ang 2023, isa lang din naman talaga yung hiling nila, na sana madala na sa Pilipinas yung motor na hinihintay nila para lahat masaya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, ngayon nga pong paparating na 2024, mukhang marami talaga ang sasaya. Kasi nga malaki na ang tsansa na masalayan nila yung motor na hinihintay nila, or yung motor na matagal nang hinihintay nila. At isa na nga po dito, yung Honda Winner X. Yes po, malaki talaga ang tsansa. Kung ating nga pong babalikan, ang motor na ito ay matagal nang nilabas sa bansang Vietnam noon pang 2019. Tapos makalipas ang ilang taon, nagkaroon din to ng version 2. Doon pa rin po sa bansang Vietnam. Pero sa mga panahon na yon wala pa sa Pilipinas. Medyo bias. Pero sa pagkakataon nga po na ito, mukhang ito na talaga to. Mukhang ilalabas na talaga siya sa Pilipinas. Yes po, sapagkat kumakalat nga po ngayon sa social media yung footage na ito, na galing nga po kay Sir Yox Moto, na kung saan nga po namataan nila yung Honda Winner X doon sa may Marilaki, na parang gumagawa nga po ng isang video shoot. At base nga po dito sa video na ito, mukhang yung version 2 talaga yung dinala nila, which is the latest version. Kung titignan po kasi natin yung kanyang signal light, makikita po natin dito na hindi siya naka-oscillate, nakadikit lang siya. Kaya kumbinsido talaga ang maraming tao na version 2 nga talaga yung ilalabas ni Honda pag nagkataon. Nung nalaman nga po ito ng mga tao, talagang natuwa sila. Sa wakas makikita na rin nila yung pangmalakasang underbone ni Honda. Yung iba siguradong bibili, yung iba naman siguradong picture lang. Isa na ako doon. Picture lang. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Winner X150 na mayroong 149.16 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 bulbs, naka-program fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 11.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.7 horsepower, 9,000 RPM, 13.5 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 143 km/h. Pero dahil malapit na nga siyang ilabas dito sa Pilipinas, panigurado aabot ang 180 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 50 km per liter. So para nga po sa isang 150cc na underbone, matipid na po yun. Ang sukat na kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/17 naman sa likuran. Paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre meron po siyang ABS. Yung sa harapang bahagi lamang. May magsasabi na naman dyan, ay sus, bakit hindi pa ginawang dual channel ABS? Bibili sana ako. Mga bobo! Well, para sa akin hindi naman malaking issue kung naka-single ABS lang siya. Kasi kahit yung mga naka-dual channel ABS, pag nangamote sa kalsada, paktay pa rin talaga. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 795mm at 151mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 122 kg. Hindi ganon kabigat, hindi ganon kagaan. Swakto lang talaga. Mapunta naman po tayo sa iba po niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel syempre naka digital, na parang may pagkakahawig nga po doon sa gauge panel ng Honda Click. At syempre katulad nga po doon sa ibang mga motor, naka smart key na din po ito, naka keyless na po siya, papindot-pindot ka na lang. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kahit nga po latest version na ang isang to, marami pa rin talaga ang nagsasabing mas pogi yung version 1.
which is totoo nga naman. Pero pogi din naman yung version 2. Mas may kurba lang talaga kasi yung version 1. Kaya marami talaga yung nagkakagusto sa kanya. Pero dito, mas maraming magkakagusto dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part. Ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Alam ko na yun ang Brad, bitin ka pa, kaya ito pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. So sa ngayon nga pong naispatan na siya dito sa Pilipinas, baka siguro first quarter ng 2024 ilalabas na siya. Kaya kung sakaling ikaw yung tao na matagal din hinintay ang motor na ito, mababa pa yung panahon mo para makapag-ipon. At regarding naman sa presyo niya, baka siguro papatak din ng nasa 130 yan or mataas pa. Depende na yun sa kanila. At kapag dumating na yung araw na ilalabas siya, panigurado papalag din yan sa mga katunggali niya. Yung Sniper, yung Raider, yung BF3i, panigurado magbibigay din yan ng magandang laban. At panigurado dyan, may mag-iiyakan na naman. Alam nyo naman yung ibang mga naka-underbone, matataas ang pride. Pag naunahan lang na kaunti, magagalit na. Pag binusinahan mo lang na kaunti, nagagalit na. Pag binangga mo lang na kaunti, nagagalit na. O diba, mapapride talaga sila. Pero syempre, hindi ko naman po nilalahat. Kasi napakadami pa din namang mga underbone user na ang babait sa kalsada. Kumbaga doon kasi sa kasalanan ng isa, nadadamay lang sila. Hindi porket kamote yung isa, kamote na rin lahat. At hindi porket pogi yung isa, pogi ka na rin. Walang ganun, Brad. So ganito na lang muna mga Brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.